pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Kat. Gusto ko lamang pong sabihin na as I am writing this email, I am mentally tired na po. Pagod na po ako. Pakiramdam ko po, I am suffering anxiety right now. To the point na gustong gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Alam mo, DJ Lindsay, way back 2023, napakatahimik po ng buhay ko. Wala po akong kaproble-problema. Not until 2024 came. January pa lang, may nakilala na po akong lalaki. Hindi rin nagtagal, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Para po akong nasa alapaap noon. Sobrang saya ko. Na para bang walang bagay na maaaring makapagpalungkot sa akin kapag kasama ko siya. We became a couple. At ngayong 2025, mag-iisang taon na po kami. But I just don't know. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago sa akin at hindi ko na siya kayang kontrolin pa. Hindi ko na po siya kilala. Hindi na po siya yung dating lalaking minahal ko. Yung tipong kaya niya pong gawin yung mga bagay na ikakasakit ng damdamin ko. Pakikipag-date sa iba, pakikipag-usap sa iba. Minsan nagtatago pa ng text messages from me. Magsasorry siya. Tapos after a few days, gagawin niya ulit. Alam mo yung nagpa-promise siya na magbabago na siya. Tapos, ako naman tong uto-uto. Maniniwala agad. Tapos syempre dahil mahal na mahal ko, patatawarin ko rin agad. Mahal na mahal ko po siya at alam ko na mahal niya rin ako. Palagi niyang sinasabi sa akin na loyal siya. But unfortunately, alam kong hindi naman. I thought the more I stayed with him, the more na marirealize niya na dapat siyang magbago. Na dapat maging okay kami. I wanted us to work so bad. Siya yung una ko sa lahat ng bagay eh. Kasi sabi ko sa susunod na makipag-date ako, sisiguraduhin ko na siya na. Akala ko yung relationship namin was all about love. That love was enough. Pero hindi pala. Minsan kailangan mo palang magsakripisyo kahit ikakasakit mo pa. The more I stayed, mas gagawin at gagawin niya ulit yon.
Mas natatakot pa nga ako kasi next month, mag-LDR kami. Kaya kailangan ko po ng advice. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi na po siya nakikinig sa akin. Parang ako na lang kasi yung nakakapit. Parang ako na lang yung concern. Parang ako na lang yung naniniwala na meron pa kaming patutunguhan. DJ Lindsay, tulong naman po. Muli, ako si Kat. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi! Oras natin sa buong kaplongan. Check your time. 11 minutes. Makaripas po. Ano makaripas? Hapon gabi. Walang letter R. Makalipas. Ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. It's 9:11 on the clock. Wow! Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Mangga, we are number 106.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. What you gonna say? Sabihin mo. Energy! Very good, children. Welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. Ito pang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Wow! Ow! Magandang umaga sa lahat po ng mga nakaka-relate. Yung hindi po makontrol yung kanyang nilang mga jowa. Tapos di syempre nagmumukmok dahil akala daw nila kakaiba siya. Diba? Yan naman yung lagi nating iniisip na yung love of our life kakaiba. Yung different from anyone and everyone else. Wow! Diba? Nakakaloka naman. Pero, ano nga bang mararamdaman mo kung feeling mo yung, yung jowa mo is parang out of control palagi. Yung tipong dati naman ganito siya, pero bigla nalaman mo na lang na meron siyang loyalty issues. Diba? Hindi pala siya ganun ka-loyal as you think, mahal ko. Anong gagawin mo kapag hindi mo na makontrol kung sino-sino yung kinikita, kung sino-sinong babae yung kinakausap, ganyan. Na dati nag-promise siya na magbabago siya pero hindi naman natutupad. What are you gonna do? What you gonna say? Classic talaga. Yun yung sasabihin mo. Ano yung sasabihin mo? Let me know. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. And we're gonna read them on the air. Dito po yan sa Energy FM. Message mo lang ako, facebook.com/EnergyFM1067. Okay? Mag-hello muna tayo sa mga nakikinig po sa atin at the moment. Gandang umaga sa lahat po ng mga nagba-birthday ngayon. Good morning and happy birthday kay Netchi. Love Obedeza family. Long live. Sorry, was that Obedeza family? Long live? Oh, hindi kasama yung long live. Long live lang. Happy birthday, Netchi! At sa mga katulad po ni Netchi na nag-celebrate ngayon ng kanilang mga birthdays. Alam mo, kahit ano pang kahit ano pang event yan sa life mo, we are happy for you and we are with you in celebrating. Wow! Good morning! O, dali, ano pang masasabi ninyo? I-message mo na ako, tapos basahin natin on the air. What you gonna do with the dessert? Ang gagawin mo kapag ganyan nga yung jowa mo, hindi mo nga makontrol. In the first place kasi, ba't kailangan mo kontrolin yung jowa? Yan yung pinaka-stressful na pwede mong gawin, ha? Bilang lover, bilang jowa. Yung kontrolin at parang alam mo yun, pasunurin lang ng pasunurin yung jowa. Sobrang stressful niyan, mahal ko. Wow! So let me know your comments about this. Ito, magbasa tayo, mahal ko, ng comments natin from Facebook. Ang sabi po dito ni Joy Roa, move on ka na lang, girl. Sabi naman ni Ann, alam mo nang gagawin mo, hindi mo na need magtanong. Kasi sabi mo nga, love mo siya at mukhang love ka rin naman niya. Wala kang susundin na advice dito, kaya bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Why?
Grabe ka naman. Sabi naman ni Roy, hindi mo dapat saktan ang sarili mo. Ako nga naranasan ko rin ma-disappoint sa partner ko. Biruin mo 7 years kami. But need mo lang ng space para mag-heal. If kaya mong ayusin or hindi na, pag-isipan mong mabuti. Oo, sobrang sakit yan. Pero promise, baka lesson yan, need mong matutunan. May mga mahal na mahal ko. Minga, mahal na mahal ko na ngayon yung asawa ko. Hindi naman siya nag-cheat, pero basta. I'll stay kasi mahal ko siya, hindi kung mahal niya pa ako. Diba? I love you palagi, mahal ko. Ganyan. Parang sumausaw ka pa sa kwento, Parang bumita ka pa. Charing-charing lang. Sabi naman ni Nana, La PH, alam mo, kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Parang linya ko yan. Sabi ni Ellen Casinto, good morning po, Ma'am Lindsay. Pa-shoutout naman po sa pamangkin ko, si Christia Casinto, na nasa ospital magpagaling ko. Uy, magpagaling po lahat ng mga nasa ospital, ha? Sabihin, wala naman kaming sakit, nakatambay lang kami dito. Sige. Happy tambay dyan sa ospital. Hindi nga kung meron ka nararamdaman ngayon, sana maging okay ka na. Kasi deserve mo yan. Charing! Sana maging magaling na po yung mga may nararamdaman po ngayon. May mga dinaramdam ngayon. Sabi naman ni Arch, thoughts of ending your life is never the answer. Lalong-lalo na parang para sa isang lalaki na walang ginawa kundi paluhain ka. Stop the cycle of hurt at tapusin mo na ang relationship nyo na yan. You will eventually heal and move on from it. Wow! Oo nga pala, may ganyan pala siyang tendency na parang gusto niya na raw tapusin yung buhay niya. Wag! Hindi naman yan yung magiging sagot sa iyong problema. Di ba? Pag tinapos mo ang buhay mo, may problema pa rin. Nawala ka lang sa frame. Pero nandyan pa rin yung problema. Sabi naman ni Morgan, love yourself, girl. Huwag mong hanapin ang happiness sa iba because they will always fall short po. Totoo yan. Alam mo yun nga, tulad na sinasabi ko kanina, yan yung pinaka-stressful na pwede mong gawin kapag in a relationship ka, yung kontrolin mo yung isang tao. I think tayo naman, bilang mga lovers, yung mga nagmahal na before and nagmamahal pa rin, may mga pagkakataon na parang gusto mo ang mangyari sa relationship is, your way palagi, Kasi ganito yung gusto kong direction ng relationship natin. Gusto ko ganito yung tingin sa atin. Gusto ko ganito ka. Kasi sa ganyang paraan sila magiging masaya. Wow! Para, alam mo yun, maelib sila sa atin. Uso pa ba yung word na elib? Para mabilib sila sa atin, dapat ganito tayo, dapat ganyan ka, dapat klase lang tayo palagi. Alam mo, your way palagi, yung papabor lang sa'yo, yung pinaka-stressful na pwede mong gawin kasi hindi mo binibigyan ng freedom to be what you really is, yung taong yun. Wow! Hindi mo pinapabayaan na mag-blossom siya into a beautiful flower, di ba? O sa mga lalaki naman, hindi nyo sila hinahayaan na maging, alam mo yun, gumalaw sa sarili nilang tono, di ba? Sa sarili nilang music. Kinokontrol nyo kasi. Ayaw na ayaw pa naman ng mga lalaki na kinokontrol sila, di ba? Hindi kasi totoo lang, ang mga lalaki may sariling ego yung mga yan eh. Pero meron din naman mga lalaki na sobrang submissive din dahil mahal na mahal nila yung babae. Pero karamihan ng pagkakataon, mga lalaki, gusto nila sila yung nagdadala dun sa relationship o dun sa pamilya. Kaya mahirap silang kontrolin. Sila ang nagko-control sa mga babae. Wow! Ganon. So, alam mo, at saka ang mahirap pa dyan kapag nag-control ka, hindi mo malalaman kung ano ba yung gagawin dapat ng lalaki. 'Di ba? Kasi kapag 'di ba, dinirekta mo ng dinirekta kung ano yung gagawin niya, wala na siyang magiging identity. Hindi niya na magagawa yung gusto niyang gawin, 'di ba? So paano mo malalaman na mahal ka pala nung taong 'yon kung hindi mo siya pababayaan na gumalaw sa sarili niya? Wow! So, if I were you, don't make control because you can't control naman everything. Kahit tayo mga babae, hindi naman tayo pwedeng kontrolin, di ba? Classic talaga. Sabi dito ni Darwin, if your partner can treat you with respect, then let him go. Emotional damage na po ang binibigay niya sa iyo kung magstay ka pa sa isang pagmamahal na ikaw lang ang nakakaramdam. Tsaka tulad ng sinabi ko kanina, mas masarap yung relasyon na pinapabayaan ninyo na free yung isa't isa. Like may freedom kayo to do whatever you guys like. Kasi, dun mo mas mararamdaman kung ano ba dapat yung
ginagawa nitong lalaki na to? Ano ba yung gagawin niya for me kapag walang boundaries or walang nagkokontrol sa kanya? Paano niya i-express yung pagmamahal niya sa akin? Wow! And again, yan ang pinaka-stress sa life, yung trying to control things. Kahit hindi mo naman talaga kontrolado mga bagay-bagay. Mahirap yan. 'Di ba? Hayaan mo na siya. Gawin yung mga gusto niyang gawin. Tingnan natin kung magsistay siya with you. Kung hindi, pwede alam mo na dapat kung saan ka lumugar. Wow! Kung mag-stay pa rin siya at i-prove niya sa sarili mo at sa relationship ninyo na willing siyang magbago at maging okay kayong dalawa para mag-work things out, pwede better, 'di ba? May iba kasi mga tao, hindi mo sila kayang kontrolin at hindi mo sila dapat kontrolin. Diba? Good morning naman sa mga gising na po sa mga oras na ito. Ayan, magandang umaga po kay Morgan, kay Baby, kay Winifreda. Good morning. Watching from Cebu City. Hello, good morning din sa mga taga Cebu. 9:20 on the clock. Mahal ko pangga ako, baby ko. At saka sabi nga nila, sometimes love just ain't enough. Diba? Hindi sapat ang pagmamahal. Sabi nung iba, nung unang panahon, sapat daw. Pero ngayon hindi. So many factors, not just love. Dapat may energy din. Uy! Ba yun, be? 9:21. Enjoy, mahal ko. Now I don't